my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong patungkol sa mga reklamo di umano laban kay Pastor Kibuloy. Kagabi, formal na nating hinimok ang Senado na imbestigahan ang mga kaso ng human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse na inirereklamo ng napakaraming biktima laban kay Apollo Kibuloy, ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Hindi yan chismis. Testimonya na ng mga biktima ang hawak natin laban kay Kibuloy. May mga testimonya na siya ay lumabag sa batas patungkol sa conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. Yun nga, no, nadinig natin yung ibang nagpapatunay na ito daw ay talagang isinagawa ni Pastor Kibuloy at marami daw minor de edad ang naabuso. Last exam na lang sana, may dumating na yung parang youth leader na nag-invite sa amin, yung papa ko, mama, kinausap na mayroon daw activities. Yung May kasi yun, papasok na yung May, yung youth camp, tinatawag na youth camp. Nadala po ako, isang bus po kami noon, mga young people po, mga underage kadalasan sa amin. 15 years old po ako, nasusolicit kami, di ulog, so punta kami ng Pagadian, sa Bonga del Sur, sa Bonga del Norte, buong Misamis Occidental, buong Misamis Oriental. So marami kaming 15 noon, kaidaran ko. Pinapalimos kayo, basically. Solicit na niya. Minsan tatlo kami, nangaharada, yung mga beginners. Akala ko nga yung remittance na 150 araw-araw noong 99, malaki na yun. First time yan. Yung pala, tag-800, 1,000, hindi pa pala sa kontento noon. Noong 99, nag-youth camp po, isang buwan po kami ng youth camp. Then after noon, nag-full time na kami. Inano kami, pinalusip po kami na mag-full time. Nung umpisa po talaga, 99, yung 2 buwan lang po yun, mayroon po kaming 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung after noon, after youth camp, nung nag-area pa rin kami, wala na. Limit all talaga, 100%. Tapos pag sabihin lang, kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag ka magnakaw dahil blood money yan. Pangkain lang, huwag kang kukuha ng kahit piso dyan kasi pag kukuha ka, kakita yung ama, tinatawag kasi na yung Panginoon, maging parusahan na gano'n, may karma. Pinaparusahan ba kayo pag di kayo nakakolekta? Nung bago pa ako, nasampal ako noong December 1999, unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung remittance ko doon dati, 500, 400, 300, pinakabalik ko 300, 500, kasi hindi ko naman alam talaga yung hindi kasi ako lumaki sa ganyan. Kami naman po sa full time, buong taon, buong buhay mo, doon ka na sa loob. Yung pinakamatindi po, yung palo talaga. Yung 2000, hindi ko matalimutan, higit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang kapalo ng ahas. Paano mo nalaman na si Kibuloy yung nag-order nun at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, pinipilusit niya lahat. Sinasabi niya ganyan, na parusahan niya, tapos magagalit niya siya, tapos inuutusan niya yung ministro. Noong 2014, higit 100 ang pinalo. Kasali po ko doon, 100 bawat isang lalaki. Mahigit. Ang babae, isang babae doon, 100 pinalo. Halos magapang na pagkatapos. Magapa ka talaga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung parang paddle na pinapakita doon sa mga hising. Maliit lang doon na konti, tapos makapal doon ng konti. Ganun po pinapalo sa amin. Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay member sa inner circle. Dalawang uri po ang pastoral, merong inner circle at innermost circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto, Coliseum dyan sa Cubao, noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kami iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David. 7 po yung association, nakalimutan ko po yung iba, but I have written that up somewhere. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinapatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag-umpisa po kaming magtinda ng puto at kutsinta sa Davao. Hanggang kami po ay trinafic sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Maynila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakuta at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers at kami po ay dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na mabatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy.
Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa States at malaki naman po ang aking kinikita dito. I am blessed, kaya hindi ko po tinanggap yon kasi ang importante po sa akin, ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inabuso. It's not just for me, but for my people who were very abused, especially po sa mga minors, no? Na mga inabuso ni Kibuloy. Yun po ang masakit para sa akin. Marami po akong mga kausap ng mga survivors from different part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at nalagpasan ko na po ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inabuso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang aking panawagan na sana po ang ating mga mambabatas dyan sa Pilipinas ay bigyan nyo naman ng tuon yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na sobrang inabuso. Pero ang sabi naman ni Pastor Kibuloy, itong pag-post ng FBI na siya ay wanted ay timing na timing dahil sa nalalapit na eleksyon noon. Politika ang nakikitang dahilan ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa timing ng paglalabas ng wanted poster niya sa Amerika. Dahil sila daw ay malapit na magkaibigan ni dating Pangulong Duterte. Pero tandaan natin, ang pag-post ng FBI na wanted itong si Pastor Apollo Carion Kibuloy ay wala namang epekto sa eleksyon. Dahil kung sinasabi nila na indirectly ay para maapektuhan si dating Pangulong Duterte, hindi naman ito lumabas sa resulta ng eleksyon. Dahil makikita natin na si VP Sara ay napakataas pa ng boto. Pati na yung kanyang mga inendorso tulad ni Senator Robin Padilla, ay nag-number 1 pa. So, paano kayang masasabi na ang pag-post ng FBI na wanted itong si Pastor Apollo Carion Kibuloy ay pampolitika lamang? Ano naman kaya ang pakialam ng FBI sa politika sa Pilipinas? So, pampolitika nga ba? O talagang may mga nagrereklamo laban kay Pastor Kibuloy na kayang patotohanan ang mga reklamong ito? Pinag-aaralan na ng Department of Justice ang paglalagay kay Pastor Apollo Kibuloy sa Immigration Lookout Bulletin. Kasunod ito sa pagkakasama ng pastor at founder ng Kingdom of Jesus Christ sa Most Wanted list ng Federal Bureau of Investigation sa Amerika. Nahaharap si Kibuloy sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, at bulk cash smuggling. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, pwede naman daw nila itong gawin ng motu proprio o kusa at walang nanghahain ng request para rito. Tinitignan daw ng DOJ ang mga pangyayari at mga ebidensya habang gumugulong ang issue. Noong panahon ni SOJ Guevara, sinabi niya na motu proprio ay maaari siyang maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order kahit wala pang nagrereklamo o wala pa silang tatanggap na anumang complaint. November 10, 2021 nang ilabas ng Federal Grand Jury ang arrest warrant laban kay Kibuloy. Ayon sa FBI, sangkot daw umano si Kibuloy sa labor trafficking scheme kung saan ilang miyembro ng simbahan ang pinabiyahe sa Amerika gamit ang mga peking visa. Ang kanilang pakay, mangalap ng donasyon para sa operasyon ng simbahan at sa maluhong pamumuhay ng mga lider nito, pero palalabasing para sa mga peking charity. Ang mga matagumpay na nakakapag-solicit ng pera ay sapilitang ipapakasal doon o pakukuhain ng peking visa para mas magtagal sa Amerika at tuloy-tuloy na makapag-solicit. Nagre-recruit din daw ang simbahan ng mga babaeng magsisilbing pastorals, mga personal assistant ni Kibuloy na kabilang sa kanilang duty ay makipagtalik sa pastor. Pinasinungalingan lang ni Kibuloy ang mga kaso laban sa kanya. Pero, sa ngayon, ayon sa spokesperson ng DOJ, ay hindi sila agad-agad maglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order. Dapat muna ay magkaroon ng investigasyon.
medyo kakaiba ang panuntunan noong panahon ni SOJ Guevara at ngayong panahon ni SOJ Rimulya. Maghapong ikinulong sa Hawaii ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy matapos matagpuan ng mga otoridad ang undeclared cash sa kanyang private plane na nagkakahalaga ng $350,000. Bukod sa $100,000, natagpuan din sa private plane ni Kibuloy ang mga parte ng baril. Sa ulat ng Hawaii News Now, isa si Apollo Kibuloy sa 6 na lulan ng Cessna Citation Sovereign. Pero bago umalis, sumakay rin sa nasabing plane ng Customs and Border Enforcement agents. At batay sa mga dokumento sa korte, nakita nila ang undeclared cash na lahat ay $100 bills na nakatupi ng maayos at inilagay sa loob ng medyas at saka isinilid sa suitcase. Nakita rin sa loob ng private plane ni Kibuloy ang mga parte na maaring i-assemble na military-style rifles. Isiniwalat din ng isang miyembro umano ng Waipahu Church na ayaw ipabanggit ang pangalan na nagtungo sa Hawaii si Kibuloy para sa isang concert. Lulan din ang nasabing plane ng nagngangalang Felina Salinas, 47 taong gulang na mula sa Makakilo. Si Salinas lamang ang tanging US citizen na lulan ng nasabing plane. Inaresto si Salinas matapos aminin na mayroon siyang bahagi sa undeclared cash na natagpuan. Sa ilalim ng federal law, ang sino man na may dalang mahigit sa $10,000 sa labas ng bansa ay kinakailangang ideklara ito. Batay sa complaint, $40,000 lamang ang idineklara ni Salinas at hindi ang buong $350,000 na narecover. Sinampahan ng attempted bulk cash smuggling si Salinas. Si Salinas ay isang loyal supporter ni Kibuloy. Ayon kay Salinas, kukuha siya ng kanyang sariling abogado. Pansamantala rin siyang pinalaya matapos magpiyansa ng $25,000. Ang private plane naman ni Kibuloy ay nagkakahalaga ng $15 million at nananatili sa Hawaii. Inaayos na ng federal government para ito ay kumpiskahin. Sumakay na lamang si Kibuloy ng commercial flight pabalik ng Pilipinas. Ito namang si Senator Robin Padilla, di natin alam kung matatawa ba tayo sa kanyang mga rason. Porkit ba nagkaroon ng kaso sa Amerika at doon nakapagsampa ng reklamo laban kay Pastor Kibuloy? Reluctant ka na magkaroon ng investigasyon dito dahil sa Amerika nangyari? Amerikano yun kay Pastor. Paano? So ano yun? Parang ICC din. Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan. Anong sunod-sunuran na naman sa dayuhan? Tandaan natin, mga Filipino ang nagsasabing na biktima sila, di umano, ni Pastor Kibuloy. Ano yung sunod-sunuran na naman dito? Halatang halata ka naman, Senator Robin Padilla, na may kinikilingan ka. Kapag ka may reklamo, kapag ka may di umanong krimeng naganap, hindi ka ba magkukusa na alamin ang katotohanan kahit kaibigan mo pa ito? Tandaan natin kung talagang ikaw ay makatao, kahit ano pa yan, kahit saan pa yan nangyari, para sa katotohanan, dapat maging eager ka at marubdob ang iyong damdamin na magkaroon ng investigasyon para malaman nyo anong batas ang maaari ninyong gawin para maiwasan ang mga ganitong klaseng aksyon. Talagang dapat imbestigahan para malaman nyo, may nabibiktima ba na pastor dahil sa politika o talaga nang bibiktima ang pastor na ito, lalo na ng mga minor de edad? Bakit parang allergic ka sa salitang Amerikano? Dahil ba hindi na-grant ang application mo for US visa at disappointed ka? Tandaan mo, ang asawa mo at anak mo ay American citizens. Allergic ka rin ba sa kanila kapag kakatabi mo sila? Alam naman natin kung gaano ba naging close itong si Senator Robin Padilla kay Pastor Apollo Carion Kibuloy. Akala ko nung lumaya ako, yun ang pinakamaligayang araw na buhay ko. Ito pala yun. Hindi ko ine-expect na ganun kalapit ang puso ni Pastor sa mga Muslim. Masyado akong yung interview, the best na yun sa akin. Maraming salamat. Pero mas nagmarka sa akin yung sa pag-uusap namin kung paano niya ang lapit sa puso niya ng mga Muslim Talagang nakatingin ako sa kanya, wow. Sabi ko, talagang meron siyang message na gustong itawid. Na unity, na tayo magkakapatid tayo, wala tayong paghihiwalay dapat. Doon ako masayang-masaya. Pastor, maraming salamat po sa mga salita po ninyo na
ibinabahagi sa akin, lalo na po sa, alam ko po yung mga kwento po ninyo ng good governance na nakikita nyo po sa mga Muslim leaders. Alam ko po yun ay paraan ninyo para ipaalala sa akin na magkaroon ako ng ganitong klaseng pamamahala at pagiging pinuno, na wag kong sirain yung magagandang ipinakitang pagiging mga pinuno at pagiging mga leader na mga Muslim po ninyo. Bilib na bilib po ako sa inyo, Pastor, kasi knowledgeable po kayo sa lahat ng aspeto. Hindi ko po akalain na pati po sa Muslim history, kayo po ay alam po ninyo kung sino yung mga magagaling na mga leader ng mga Muslim, na nagulat po ako na sa inyo pa nanggagaling, na sa bibig nyo po nanggagaling. At higit po sa lahat yung pagtrato nyo po sa akin na hindi iba. Pinaramdam nyo po sa akin na dito sa Kingdom, wala po kayong pinipili. Basta dumating po sa inyo, lahat ay niyayakap po ninyo, maging anuman ang kanyang pananampalataya. Kaya maraming salamat po, Pastor. Pinipigil ko lang po maiyak, totoo. Pinipigil ko lang po, Pastor, dahil hindi bagay sa akin. Pero ako po ay sa loob ko, ako po ay humahagulgol sa saya. Maraming salamat po, Pastor. Hindi ba't nagpasalamat pa nga siya sa kanyang pagkapanalo bilang senador kay Pastor Kibuloy? Pastor Apollo Kibuloy. Kasi yung po din yung yung naging parang kudyat yung interview niya. Kaya masyadong messianic ang mga sinasabi talaga ni Messianic talaga. Turing ni Senator Robin Padilla, holy man, si Pastor Kibuloy. Kaya maraming salamat po, Pastor. Sana po magkakita po tayo ulit. Meron po kayo ulit na pronouncement na maganda para sa bayan. Ramdam po, ako po ay talagang nagpapasalamat po, una sa ating Panginoon Diyos, pangalawa sa SMNI po, pangatlo po sa ating pong pastor na si Pastor Kibuloy, na suot-suot ko pa nga po yung jacket na binigay po niya ngayon. Ano ba? Mag-bless pa po tayo. Ganyan pa sa kanya. Maganda yan. So hindi porket kaibigan, maaari na matakpan ang ginawa at magiging hesitant kang alamin kung ano ba talaga ang nangyari, kung may katotohanan ba ang mga reklamong ito. Tandaan natin na nag-start ito sa Amerika at doon lang natin nalaman na marami pa na nagrereklamo kay Pastor Kibuloy. So, obligasyon nyo bilang mambabatas na alamin ano ang maaari nangyari at kung anong pwedeng batas ang dapat na magawa para maiwasan ang itong klaseng krimen. Kayo po, mag-comment kayo. Nakakatawa ba o nakakatuwa ang rasong ito ni Senator Robin Padilla sa pagtanggi na maimbestigahan ang mga reklamo di umano kay Pastor Kibuloy? So hanggang dito na lamang po tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.